Anong mensahe ang kailangang marinig o malaman ng mga Scorpio sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo dito, the Hanged Man, 6 of Swords. 5 of Swords. Grabe rin, no? Okay na dito sa 6 of Swords. Kaya lang yung dulo natin naging 5 of Swords na para bang okay na dito okay na. Nag-move on na. Ayun. Bumalik ulit sa problema. Etong Hanged Man, may iba siyang meaning. Maraming meaning. Pero isa dun ay trial. Or again, marami siyang meaning. Maganda nga kung i-clarify natin tong part na to. Well, 8 of cups, 'di ba? Nagmukha na tong ghosting. Or may someone na umalis, whether nag-travel or iniwan na lang yung iba sa inyo for some reason. So again, pwedeng biglang naging cold, no contact, naglahong, parang bula, or iniwan na lang kayo, nagmukha ng separation. So again, maraming case, depende sa sitwasyon ng iba sa inyo. Pero whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Yun na yung problem dito. Kasi yung Hanged Man natin, no contact to solitude kasi to. Kasi nga, may umalis. Okay? Na nag-try na mag-move on na yung iba sa inyo sa nangyari. Malaki ang chance na kung sino man yung umalis, magbabalik na naman siya. Tapos ayan, mag-aaway na naman dito sa 5 of Swords. Kasi conflict din to or sabihin natin ayaw magpatalo. Nung bumalik ng away pa, pwede rin ganun. Kasi maraming pwedeng case. Kaya yun, nag-away na naman. Or, sa madaling salita, sana hindi na lang nagbalik. Kasi, wala rin naman nangyari. Nung bumalik, nag-away lang ulit. Clarify natin tong part na to, kaya ayaw kong nagka-clarify tumatagal tayo. Maganda kasi kung iba-iba agad ang story. Pero sa case na to, sige na. Buuin na natin. Sino kaya tong taong ito na pwedeng makaaway ng iba sa inyo? So again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Kung di man to tumama literally sa inyo, di ba sa kakilala nyo? So tingnan nyo yung description. Kung natama ba sa inyo to or sa kakilala nyo. So, yung person nila ay maaring foreigner. Kung foreigner man, maputi or blonde ang buhok. Ngayon, yung iba, baka kapatid. Kapatid na lalaki. Or yung someone dito ay
mayaman, or may trabahong, maganda trabaho, or seaman siguro, may ship tayo. Or, ano may isip ba? Leo siguro, may sun eh. Or, kung di maputi di moreno. Sabagay, wala namang green violet, ano? Pero yung medyo hati kasi yung clue sa balat. Pero hindi siya tan. Doon lang siya papalo sa maputi talaga at maitim. Okay? Kasi yung tan parang Pinoy. Balat ng Pinoy, di ba? Mapusyaw. Hindi maputi, hindi maitim. Sakto lang. Ito, maitim talaga. Hindi ko man sinasabing parang uling, pero dark yung pagkaitim niya. Pag dark brown na lang. Palabiro siguro, palatawa yung itsura niya, or mahilig magbiro. Mag-end na tayo dyan. Ay, sino, no? Hindi pa wala tayo tapos sa sino. So, ito yung possible tao. I mean, itong kinukwento ko na makakaaway ng iba sa inyo na magbabalik pa. Masama pa nga nagbalik at away ulit. Tumasik. Teka. Tumasik tong dasan. Dasan na naman. So, malaki talaga ang chance na Leo. Leo yung nakaaway ng iba sa inyo. Kasi mulit yung dasan. San to San. Pwedeng Leo? So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung kakilala ay maaring Leo or partner. Basta yung tao na nakaaway ay pwedeng Leo ulit, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, yan yung maaring nakaaway or makakaaway pa lang ng Scorpio. Sa period na to, ayun nga, nag-away, naghiwalay na sila ng landas, tapos nagbalik pa, tapos nag-away ulit. So, ngayon, saan na tayo tutungo dito sa susunod na deck? So, sa case na to, lalaki naman, ha? Ibang senaryo, lalaki. 40 years old and above ang edad. Magkakaroon siya ng bagong kaibigan or matetest ang friendship nila. Okay? So, pag natest yung friendship, sabihin natin, kahit anong mangyari, walang iwanan. Okay? Meron dating. Or sabihin natin, itong lalaking to ay madalas niya kasama tong friend niya sa period na to, or may makikilala siyang bagong friend, or again, in times of crisis, walang iwanan. May mga friend na tutulong. At malis tayo dito. Saglit lang ang video na to, kaya maghanap na tayo ng ibang deck. Ito pang masasabi nito. Duality. Ano yun? Duality communication. Sabihin nating mapapractice ng iba sa inyo yung iba pang language na alam nila. Tulad ko, Tagalog. Siyempre, nag-aral tayo ng English. So,
So, yung pangalawang lingwaheng alam natin, karamihan sa atin, ay English. So, sabihin natin magagamit natin yan. Or ng Scorpio. Ng madalas. Sa period na to, or depende. May iba kasi na hindi lang Tagalog. May iba pang dialect. Like, Pangasinense, may iba pa silang dialect bukod sa Tagalog, tapos alam din nila English, or baka yung iba alam din pati Spanish. So, ang dating sa akin sa period na to, hindi lang buong Tagalog yung gagamitin ba, kundi yung iba pang lingwahe. Yun yung madalas na magagamit, or may matututunan ang iba sa inyong ibang lingwahe. Okay, sa period na to. Dahil duality communication Hindi lang isa yung ginagamit na form ng language. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.